Hello? Magandang hapon, tanghali po sa lahat. Hello? Ay, salamat po. Kuya Melly, Mama Yet, on your 80th birthday. This occasion dearly reminds me of Papa Toy, who is probably the happiest soul celebrating with us your milestone birthday. Happy birthday po. I know Papa Toy is happy that you have reached 80 years old and that you are strong, very healthy, and your family is really very good. They are all successful. You have all successful children. He loves you and has endowed you and your children the Esguerra surname, the name we have in common. Si Papa Toy po ay pinakabatang kapatid ng aking inay. Kaya po kami ay Esguerra. Esguerra din po ako. You and Papa Toy played a crucial role on my life as you shared your home with me when I was studying in college. Remember po, Kuya Bitoy, and all in the neighborhood, I grew up with them. Salamat po. What your family enjoys, I too enjoy. Maraming salamat po. You were able to raise very loving, responsible, and successful children. Warren, Chris, I see you in pictures madalas. I enjoy seeing your photos with the family and family. Ethel, thank you, you're with us. Yes. Elmer, Boyet, Kathy, and Aileen. Despite of Papa Toy working overseas, you single-handedly raised these beautiful and handsome children into who they are today. My dear kapamilya and ka-Esguerra, you are a role model we look up to in serving with your whole being, our loving God. You are a woman of God. Sana po ako rin. Sana all. And you have passed this on to your family who are also devoted in serving the Lord in the way they conduct their careers and their lives. As Bishop said in his prayer, we wish and pray for more blessed celebrations to come. May you have more blessed years, which you will be sharing with your family, the community, and the world. We love you dearly, Mama Ye. We love you so much. Happy birthday po. Dr. Carmela Perez, palakpakan naman po natin. Next on stage, please welcome Sherry Velarde Yampao, palakpakan naman po natin. Hindi po, pakipicture na muna si Dr. and Sis Kelly, please. Thank you so much. And now let's hear it from Sherry Velarde Yampao, palakpakan naman po natin. Ako na-surprise, sasalita pala ako. Sinadyanin ko pinibigay yung video para magsalita daw ako hindi. Pero Sister Mary, thank you very much for inviting us to your 80th birthday. And in behalf of Brother Mike, Sister Belen, and the buong pamilya namin, wishing you a very happy birthday, more health, and more power. Amen. Thank you very much. Sherry Velarde Yampao. Let's have a photo walk po muna, please. Next on stage, please welcome Best Tabunan. A round of applause for Miss Dan, please. Yeah. You are timeless. Hindi ka naapektuhan ng time.
you are ageless. Kahit ngayon, fabulous ka pa rin. Mukhang, ay, hindi ako gusto mo. 60. O gawin natin 59. Nakakatuwa po na at your age, you are healthy, physically, mentally, spiritually. So, mapapasana all ka na lang. Ito pa, one time nagkukwentuhan tayo, when nasa Shanghai ka, sabi mo, sumakay ka ng roller coaster. Sabi ko, mahal ako nga, 61, hindi ko kaya yan. Ikaw, 80. Ano sabi nung staff nung tinanong daw siya, do you have any health problem? Sabi niya, none. So, you are truly blessed, Mama Ye. Not only being healthy, at this time, serve ka pa sa church, kay God. And nakakatuwa, as a mom, you are truly blessed because you have beautiful children who are truly beautiful inside and out. O naman, kilala ko sila kaya nakaka-happy ako kasi I feel na I'm also part of their family. And thank you, Mama Ye. I want to take this opportunity to thank you sa mga nagawa mo sa akin and also your children for all their support and prayers sa akin. Okay. So, happy birthday po. I just wish you that the Lord will continue to bless you with strength, the best of health, wisdom, and the happiness that you truly deserve. We love you po. And happy Mother's Day. Wala pa naman po natin. Next on stage, please welcome Thor Marcelo. Palakpakan naman po natin. Ma'am Thor. Ito si Ma'am Thor. Si Ma'am Thor ay high school and college friend ni Mama Ye. Good afternoon to everybody. Matapos yung mga kamag-anak ni Melly na magsalita dito, ako lang yung naiiba, hindi na ako kamag-anak. Pero sa nangyayari na yun, nakita ko na malapit ako sa puso niya. Si Melly ay kaklase ko nung grade school, grade 5. Kaya pero ko ano pa, times yata yung grade school. Matalino si Melly. Matalino siya bilang estudyante. Tapos sa high school, sa St. Paul's College Paranaque, kami din magka-batch. Tapos nung punta kami ng college, magkaklase kami sa PNC, Philippine Normal College, ngayon Philippine Normal University. So, teachers kami. Hindi ko alam, hindi pala siya nagturo kaagad ng 20 years old kami. Kaya yung sagot ko kanina, kung anong years siya nagsimula magturo, magkano kasi kami, sabi ko 20, yung pala 23. Tama daw ako. O, tama pala si Ma. O, ito po. Starbucks PC. Palakpakan po natin. Ayan. Okay, Ma. Sige po. Tapos hindi lang yun.
siya, wala, pero gusto ko kwento. Bale kami, pito kami na umuwi from PNC, pito kami sa gabi umuwi. Lahat sila, bale, pito kami, no? Anim, may mga sumusunod na sa kanila. 13 pa lang kami, ako. Sabi ko, alam mo, si Toy yun, si Utoy. So, first boyfriend niya yata, yun eh, no? O, tapos, mabait siya, hindi siya palikera, hindi siya big girl. So, yun lang. Tapos, magkasal siya, ako ang kanyang bridesmaid. So, makikita ninyo how close we are. No? Tapos, after that, talagang sinili eh. Kahit na magkalayo kami, nasa Las Piñas kasi ako, kasi nasa Paranaque, Bulacan. So, palagi kami nag-uusap, ex, kakamustahin niya ako, lagi siya nagpapadala ng mga religious quotes, at saka yung pagpapaala sa Panginoon. Yun, kaya yung imbitahan ako ni Mary dito, yung magsasalita ka. Nung 70th siya, nagsalita rin ako. Kaya, yun, alam ko na si Mary, malapit ako sa puso niya, at ako rin, malapit siya sa puso ko. Natutuwa ako na nakita ko ang laki ng pamilya mo, Mary. Ang dami mong apo, 13. Alam mo nga pagtaw. Tapos, ito ang anak niya. So, wow. At ang bait ni Christy, siya ang muna sa akin eh. Siya ang umibita. At nagsiguro kung makakapunta ako. At sa narinig ko, napakabait nga doon ang anak mo, Wendy. And for this, congratulations. Dahil ikaw, malapit ka sa Panginoon. So, with this, Mary, I love you. And happy 80th. And the next 90th birthday, I hope I'll still be here with you. Palakpakan naman po natin for Marcelo. Sabi po mo. Maraming salamat po. Next on stage, please welcome the brother of our celebrator, Mr. Ray Sandan. Sir Ray. Hello. Maraming mamay. Ito si Sister Mary. Magkapit-bahay kami pero hindi kami nagkikita. Kasi mga 3 o'clock ng madaling araw yung tingnan ko sa El Shaddai. Pero ito, kwento ko lang, hindi ako talaga kami close dito. Kasi ang agwat namin, 13 years. Kaya na nagkaisip ako, matanda na ho siya. Na tinatanong ho kung kailan unang nagturo si Sister Nelly. Eksakto ho, grade 2 ako sa Dunggalo. Grade 2 ako, tapos pumasok siya sa Dunggalo Elementary School. Tapos way back noon, hindi pa rin kami close na kasi walo ko kami magkakapatid kami so ako eh. Ngayon, naging close ulit kami nang niligawan na siya ni Papa Toy. Yung si Emilio Esguera. Si Papa Toy ho kasi ano yan eh, chef sa hotel dito sa Ermita. Tiga Batangas ho yan. Ako ang unang nilapitan niya. Sinusuhulan ako niya. Bawat akyat ko ng ligaw ni Papa Toy, una ko niya akong binibigyan. Kaya malakas ako si Papa Toy. Pero natuwa naman ako dahil napakabait ni Papa Toy. Masunuring asawa. Hindi kasi ito makaray mo doon. Hindi ba? Pero mga anak. Pero si Sister Mary ho, may ba tayo, napakalaking impluwensya ko sa pamilya ko. Kasi si Sister Mary, ang asawa ko si Malu at saka mga anak ko, siya ko ang nag-impluwensya para malapit sa simbahan. Hindi ko makikilala si Father Oli,
sumama sa pamilya ko na para maglingkod sa simbahan. Dahil nung kay Sister Melly. Si Sister Melly daw, walang kakilalang kapitbahay, pero kakilala lahat ng pare. Monsi. Kaya ako si Sister Melly, hindi ko kakilala yung iba, pero nakita ko pati ka simbahan mo ito lahat. Maraming salamat to. Kung gusto nyo malaman pa ang ugali ni Sister Melly, pumunta kayo sa bahay. At si Sister Melly, hindi lang mo simbahan, nagagamot ko rin yan. Yung mga walang pambayad, pinipray over lang. Lalagyan ng konting langis ako. Pero totoo ko yun, si Sister Melly ho, napakalaking influensya. Kung hindi nyo kakilala si Sister Melly, maniwala kayo. Siya ho ay mabuting tao, alagad ng Diyos, araw-araw na sa simbahan, kaya ho siguro binigyan mo siya ng kalakasan na 80 years old, na sana marating mo. 66 ako ngayon, pero mas malakas pa ho siya sa akin. Nag-i-bike pa ho yan, e-trike. Kasi nga ako matigas ang ulo. Ganun pa man, tatapusin ko na ho. Si Sister Melly, lahat mahal na mahal ko yan. Nakikita ko kami sa simbahan na kahit minsan, nakikinig na lang kami. At naniniwala ko, pagpasensyahan nyo na ako si Sister Melly kung malakas ang radyo niya at magkayo ng bata. Kasi pag buhay ng mga sa eskinita niya, napakaslakas ng radyo. El Shaddai. Kaya nga nagre-reklamo yung gumakarpintero, bakit daw malakas ang radyo. Sinabihan mo si Sister Melly, bakit ba ang lakas ng radyo mo? Rinig na rinig. Para daw ma-convert ang mga karpintero, malapit sa simbahan. Kaya nga, ewan ko, sana magkita kami sa langit nito. Maraming salamat po sa konting nakayanan, sa mga sponsor, sa mga anak, yung mga anak na hindi nakarating dito, si Boyet, si Elmer, at isa pang pasasalamat namin ang mga anak ko ni Sister Melly at mga apo ay mga mabubuting tao. Napalaki ko ng mabubuting tao, mababait at malalapit sa Diyos. Kaya maraming salamat ulit. Thank you very much. I love you. Mr. Ray Maraming salamat po, Mr. Ray. And next on stage, please welcome also the brother of our celebrator, Mr. Ori Zangan. Palakpakan naman po natin, Mr. Ori. Hello. Parang 18th birthday lang ni Mama Yan. May asim pa. Parang asim ng dato puti. Mamaya, happy birthday. Si Mama Yan, hindi nila i-close. Dahil ayaw rin ang nagawa namin. Pero, ang hindi ko makakalimutan sa kanya, siya ang unang nagbigay sa akin ng relo. Hindi ko makalimutan yun. Hanggang ngayon. Hindi ko maisip kung bakit na ako binigyan ng relo sa dami namin magkakapatid. 8 kami. No? Ako lang nag-iisa ang binigyan niya ng relo. Bagong-bago pa lang siya nagtatrabaho, natatandaan ko. Ang tagal kong pinag-iisipan mo, bakit ako binigyan ito rito? Sabi ko, hindi naman ako madalas mali. Siguro na naiisip na baka maliit ako sa mga date ko. Kaya binigyan ako na rito. Tinabi ko yun. Hindi ko talaga pinabayaan yung rito na yun. Kaya lang nasunog sa Bungalo. Kaya mamaya, may utang ako sa iyo. Malaki na utang ko. Si Mama
Hindi ko ito nakitaan na nagalit. Nagsalita na hindi maganda. Kaya yung mga magulang namin, bago mamatay, siya ang pinili na sa kanya tumira. Nakita namin yung magulang namin na masaya sa kanya. Siya isang example ng magandang anak. Magulang sa mga anak na ngayon. Napalaki niya ng maayos yung mga anak niya. Maski siya ay laging nag-iisa. Lagi siya nag-iisa kasi si Papa Toy laging nasa barko. Kaya napakahirap ang dinaanan nito. Sobra hirap. Kasi mas madalas ako noon sa Lugalo kaysa doon sa Bier. Kaya nakikita ko yun. Pagdating naman sa kantahan, walang tatalo dito. Kung si Pilita Morales, Asia's Queen of Song, ito yung Cathedral's Queen of Song. Alam niyo ba sa bahay namin, utusan ako ng kasambahay namin. Lagi ako inuutusan mag-grocery. Pag ako nag-grocery, lagi ko kasabay si Celeste Legaspi. Kasi, ano yan tahanan. Nag-grocery patay na oras, walang masyadong tao. Ganun din ginagawa ko. Pag nakikita ko yun, sinasabi ko parang si Mama lang to. Parehas na parehas ang itsura. Lamang lang ang ilong ni Celeste. Pero pagdating sa boses, isang nota lang din ang lamang niya doon ni Celeste. Pero huwag na ho natin siyang hilingan ng kumanta pa. So, masasabi ko lang sa iyo mamaya, ipagpatuloy mo ang magandang gawain. Sana'y mabuhay ka hanggang gusto mo. I love you. Alam pa naman sa mga Mr. O. One more time, palakpakan naman po natin. Next on stage, palakpakan naman po natin. Her daughter, Ethel Mary, palakpakan naman po natin. Ethel? Hello, ma. Happy birthday. Ay, naiiyak na naman ako. Sobrang iyakin ko talaga. Happy birthday and may God grant all the desires of your heart. And yung desires mo talaga and lahat kami talaga maging kagaya mo. Hindi namin kaya. And yeah, sobrang thankful kami sa pagpapalaki mo rin sa amin. And actually, pag nag-uusap kami, meron kaming group chat na magkakapatid. And then, pag nagkakaroon kami ng mga problems sa health, and then, sasabihin, oh, kailangan gawin natin ito, hindi ganyan. Sasabihin ko sa kanila, ano na si Mama? Kasi talagang maano siyang gumigising and wala siyang maintenance. And I'm really thank God for that. And every time na nag-uusap kami, she's very happy. Happy siya sa lahat ng ginagawa niya everyday. And especially pag tinanong ko anong activities mo for today, so ikukwento niya lahat. Like, aalis siya ng maaga and then a-attend siya sa Amvel or siya yung magtatawag sa lahat ng mga pare, kung sino, and then yeah, sobrang busy niya na hindi ko siya ma-invite. Hindi niya kayang pumunta ng, i-invite ko siya sa Australia. Lagi niya sinasabi, hindi ako pwede, busy ako. So, hindi ko siya ma-invite dahil mas marami siyang priority dito sa Philippines, which
just, I'm happy for you, ma. Na-enjoy niya lahat. And then, yun, a-attend siya ng mass in the afternoon, and then, after that, pupunta siya sa hospital, kasi gusto niyang mag-evangelize. So, magbibigay siya ng mga handkerchiefs. And then, ayun, sasabihin ko sa kanya, you have to be careful lang, ma. Kasi syempre, hospital yun. And wala siyang hindi siya umiinom ng anything. Yeah, walang face mask. Ano natin ako. Ma, praying that you have many more birthdays to come para maalagaan mo kami. Para mas marami pa kami mga nararamdaman na mga sakit-sakit sa katawan. Yeah, and she's really living testimony. And we really thank God for that. Yeah, and also, this event, actually, ayaw niya. Sabi niya, ayaw ko ng ganyang event. I want to, yung birthday niya, she wanted to have a charity sa, anong charity? May gusto siyang puntaan na charity. And I told her, Bahay Pag-asa, Bahay Kalinga. And then I told her, no, it's okay. Yung 80th birthday mo, it's a charity. Hindi yung ibibigay nila sa'yo, i-donate mo or ibibigay mo sa mga gusto mong tulungan. And we really thank you guys, everyone, for your kindness and generosity. So, yun. Thank you so much, ma, for everything. Thank God. Love you. Palakpakan naman po natin, Ms. Rafa Mayor. Let's have a photo of the mayor. Next on stage, let's hear it from her eldest son. Palakpakan naman po natin, Warren and Dara. Sir Warren. Hi, Ma. Happy birthday. Ako po yung panganay na anak ni Mama. Si Mama kasi, alam ko kay Mama. Nagbata pa po kami, masyado siya talagang busy. Parang time sa amin. So, para-attend siya sa mga prayer meeting. Hindi ko pa naunawaan noon. Talaga yung pangko ko malaki. Kasi sabi ko, napapabayaan ko yung mga anak. Pero habang tumatanda, habang nagkakaisip kami, lumalawag yung isip ko. Tama pala siya. Kasi kung hindi na ginawa yun, hindi kami ganito ngayon. Napalapit kami sa Diyos dahil sa kanyang nakikita. Lalo ngayon, mas lumawak yung isip ko sa pagkakakilala sa Diyos. Si Mama, yung nag-e-bike siya, e-trike. Sa totoo lang, ako yung kumakontra. Sinasabi ko, ayaw ko kasi matanda na siya, baka mag-disgrasya or what. Pag nag-uusap ko yung magkapatid, kahit yung kapatid kong bunso si Boy at si Man, ayaw namin. Pero naisip ko rin, sabi ko, matanda na si Mama. Kung ano yung gusto niya, ibigay natin. Kasi ang kumpleto sa buhay ng tao, yung nagawa mo yung gusto mo. Kasi kahit tumanda, hindi mo nagawa yung gusto mo, hindi kumpleto. Kaya binigay namin yung kaya, mag-ibay ka. Gusto ko mag-budget. Kahit anong gawin mo, sumama ka sa mga travel ni Marie Chris dahil ang pag-enjoy sa buhay ay hindi masama. Ang pag-enjoy sa buhay, parte ng pagpapasalamat sa Diyos. Dahil nakikita ng Diyos, na-enjoy natin yung buhay na binigyan ko. Kaya, Ma, happy birthday. Wala na akong wish pa kayo, kundi ibigay yung pagpapala sa inyo hanggang nandito kayo sa lupa. I love you, Ma. I love you. Palakpakan naman po natin, Mr. Warren and Dara. Let's have a photo walk. And let's hear it from our
Una, 80 years old na siya, malakas pa. Nagta-drive pa siya ng e-bike. Yun nga lang, huwag kayong maharang-harang kasi pag nabangga ka, hindi kayo mapapansin. Okay. At alam nyo, kung tama ako, hindi pa siya na-hospital. Hindi pa siya na-confine sa hospital. Tama ba? Diba? Tignan nyo, 80 years old, umabot ka ng 80 years old, hindi ka pa na-hospital, at malakas ka pa, di ba blessed? Actually, nasa Bible yan eh. Pagka binigyan ka ng mahabang buhay, nag-age ka, blessing yon. Pangalawa, yung gift of faith. Narinig niyo naman yung mga sharing na dahil sa kanya naging malapit ang marami sa kanyang pamilya, hindi lang pamilya yung kanyang mga anak at asawa, sumalangit nawa, pati kanya yung mga kanyang mga kapatid dahil sa kanya naging malapit sa Panginoon. Di ba? At para sa Panginoon, gagawin niyang lahat. Di ba? Sa El Shaddai, sa simbahan, nagsiserve siya. Anytime mo siya tawagin, available siya. Basta para kay Lord, available siya. Pangatlo, yung, alam ko, tumutugtog ng piano si Sister Melly eh. Hindi ko lang pa nakikita. Kung meron bang mga talent sa pamilya, dahil nakuha niyo yung genes kay Sister Melly. Diba? Sa pagtugtog. Sa pagkanta, ganun din. Kaya lang, may protesta sa simbahan kasi kanta ng kanta. Humahaba isa. Yun lang naman ang protesta ng mga matatanda roon. Pero, basta ang misa, kung gusto mo yung kunin, at wala kang choir, meron ka ng lector, meron ka pang choir. Diba? 2 in 1. Okay. Kung po pwede lang, siya na rin mag-misa, pwede rin. Diba? So, yun ang magagandang blessings ni Sister Mary. The gift of life and the gift of faith. Kaya ang panalangin natin, sana bigyan niyo po siya ng mahaba pang buhay para mas mahaba pang kanyang paglilingkod at mas marami pa siyang mailapit sa Panginoon upang sa gayon pagpalain sila ni Yahweh Shaddai, siksik, liglig at umahabaw. Salamat po. Reverend Father Roy Agustin, pagpapanawan po natin. Father, happy for all. Thank you so much, Father. And to complete our wishers, may we invite on stage Barangay Captain Marilyn Burgos. Palakpakan po natin. Pasensya na po kayo. Bagong opera na si Lola Captain. I had my 2 knees operated already. Wala pa akong 2 buwan sa Gatni. So, pwede mo ako mo. Ayan. So, paano ko, ano pang kakakilala ko kay Ate Melly? Una-una, good afternoon po sa inyo lahat. Dito ka sa kabila sita. Happy birthday, Ate Melly. Para po sa kalamanan lahat, tupun po si Ate Melly sa barangay. Kaya halos lahat nakakasundo. So, happy, pwede ang mabasahin ko yung message ko for you. Happy 80th birthday. Today we celebrate not just 80 wonderful years of your life, but 80 years of love, kindness, faith, and grace. Meron ka ng lahat. Your life has been such a beautiful blessing to everyone who knows you. Through your gentle heart, caring spirit, and unwavering faith, you have touched so many lives in ways you may never fully realize. You are the kind of person who makes others feel seen, comforted, and loved. Your kindness shines through in everything you do, and your faith has been an inspiration to so many around you. In every season of life, you have carried yourself with strength, humility, and trust in God's plan.
80 years is an incredible milestone, a lifetime filled with memories, lessons, laughter, family, friendship, and countless blessings. And through it all, you have remained a light to others. Tama ba, Tinay? At mapapatunayan ng lahat ng ito yan. May God continue to bless you with good health, peace, joy, and the love of those around you. You're blessed with love sa mga apo mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid mo. You're loved by everyone. Kasama natin ang barangay. Happy ka ba na nakapasok sa barangay? May your heart always be filled with the same warmth and faith that you so generously give to everyone else. Thank you for being such a beautiful example of kindness, devotion, and love. Today we honor you, celebrate you, and thank God for the gift of your life. Happy yet 80th birthday. May this new chapter be filled with even more blessings and beautiful moments. Thank you, Ate. Kilala ko po si Ate Mary, pero
pitong gulay sa